Islamic regime of Iran tuluyan ng sumuko sa kamay ng mga Amerikano. Ang katotohanan na dapat mong malaman panoorin sa ating video. Paano kung isang araw, magising ang buong mundo sa isang balitang hindi inaasahan, Iran, tila sumuko na. Walang malinaw na anunsyo, walang leader na lumabas sa telebisyon para umamin. Walang formal na kasunduan na inilabas sa publiko. Pero sa kabila nito ay may kakaibang pakiramdam na parang may nagbago, parang may natapos na hindi natin nakita. Hindi ito nagsimula sa isang malaking labanan o dramatic na eksena. Sa halip, unti-unti itong lumitaw sa maliliit na detalye, mga pagbabagong halos hindi napapansin. May mga obserbasyon ng pagbagal sa galaw ng military, pagbabago sa tono ng mga pahayag, at tila paghupa ng tensyon sa ilang lugar na dati ay mainit ang sitwasyon. Habang ang atensyon ng mundo ay nakatutok sa posibilidad ng mas malawak na digmaan, may ibang interpretasyon na tahimik na lumalabas na maaaring hindi escalation ang nangyayari, kundi de-escalation. Hindi paglala ng laban, kundi unti-unting paglayo rito. Sa kasaysayan, hindi lahat ng digmaan ay nagtatapos sa isang malinaw na eksena. May mga pagkakataon na ang pagtatapos ay nangyayari sa likod ng saradong pinto sa mga negosasyong hindi ipinapakita sa publiko, sa mga kasunduang hindi agad inilalabas, at sa mga kompromisong hindi inaamin ng alinmang panig. May mga haka-haka na habang patuloy ang mga ulat tungkol sa tensyon, posible ring may mga lihim na pag-uusap na nagaganap. Mga usapang maaaring naglalayong pigilan ang mas malaking gulo. Sa ganitong interpretasyon, ang tinatawag na pagsuko ay hindi literal na pagtataas ng puting bandera, kundi isang serye ng desisyon upang umiwas sa mas malalang sitwasyon. May ilang tumitingin sa galaw ng ekonomiya, kalakalan at presensya ng militar bilang posibleng indikasyon ng pagbabago. Para sa kanila, ang mga pattern na ito ay maaaring magpahiwatig ng paghina ng agresyon o paglipat ng estratehiya. Gayunpaman ay mahalagang tandaan na ang mga ganitong obserbasyon ay interpretasyon lamang at hindi direktang ebidensya ng anumang opisyal na hakbang. Sa kabilang banda, may mga pahayag mula sa mga opisyal na nagpapakita ng katatagan at patuloy na pagtanggi sa ideya ng pagsuko. Ipinapakita nito na may malinaw na agwat sa pagitan ng mga nakikitang kilos at ng mga ipinapahayag na posisyon. Dahil dito, nananatiling bukas ang iba't ibang interpretasyon sa tunay na kalagayan ng sitwasyon. Sa larangan ng geopolitics, mahalaga ang imahe at mensahe na ipinapadala sa publiko at sa ibang bansa. Ang pag-amin ng kahinaan ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa relasyon at impluensya. Kaya posibleng ang ilang hakbang ay ginagawa ng tahimik, hindi upang itago ang katotohanan, kundi upang kontrolin kung paano ito mauunawaan ng mundo. Sa gitna ng lahat ng haka-haka, tensyon at magulong impormasyon, isang bagay pa rin ang nananatiling mahalaga. Ang pag-asa na darating ang panahon na matatapos ang anumang uri ng sigalot. Ang digmaan sa anumang anyo nito ay laging may kaakibat na hirap para sa mga sibilyan, pamilya at buong komunidad na nadadamay kahit hindi naman sila ang direktang sangkot. Sa kabila ng mga usap-usapan at iba't ibang interpretasyon, mas mainam pa ring ituon ang pansin sa posibilidad ng kapayapaan
sa diplomasiya, pagkakaunawaan at mga hakbang na magpapababa ng tensyon kaysa magpalala nito. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa panalo sa laban, kundi sa kakayahang maiwasan ito at mapanatili ang buhay at katahimikan. Naway dumating ang araw na ang mga ganitong balita ay mapapalitan ng mga kwento ng paghilom, kasunduan at muling pagbubuo ng mga bansang nasira ng alitan. At sana sa dulo ng lahat ay manaig pa rin ang kapayapaan kaysa anumang hidwaan.